Kabanata 1181. Kung kailan si Mandy ay gagawa na ng aksyon, ang mga mas mataas na up sa likod niya ay biglang inilipat siya palayo. Lumitaw si Harvey, "Darling, oras na para sa atin upang mag-umpisa ng trabaho." Ang pamilyang Yates ay nanginginig sa galit kapag nakita nila si Harvey. Alam nila na si Harvey ay narito upang maging sanhi ng kaguluhan. Ligtas na sabihin na kung siya ay naroon, talagang siya ay walang hanggang. "Mandy, makipag-usap sa iyong lola. Nagpapakita kami ng pagsisisi, pagkatapos ng lahat. Siya ay isang buhay lamang na anak na lalaki. Wala siyang kinalaman sa atin." Si Lola Yates ay walang malay na nais na hawakan ang damit ni Mandy. Gayunpaman, tumigil siya dahil nasa tabi si Harvey. Si Harvey pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Mandy at sinabi ng mahinahon, "Nakalimutan mo ba kung paano ginagamot ka ng mga taong ito? Talaga bang iniisip mo na nagmamalasakit sila sa pamilya? Nagmamalasakit lamang sila tungkol sa Regency Enterprise na pagmamay-ari mo ngayon. Kung wala kang pera, wala ka sa kanilang mga mata." Si Mandy ay napakagat sa kanyang labi. Nauunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ni Harvey, ngunit siya ay nag-atubili. Ang pamilyang Yates ay nasira na ang lahat ng relasyon sa ating pamilya. Nagtataglay pa rin sila ng press conference para dito. Sa palagay mo ba ay maaari na silang bumalik sa kanilang salita sa puntong ito? Mandy, hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang ibinibigay mo sa kanila, hindi sila kailanman magpapasalamat. Sa tingin lamang nila na ikaw ay magbibigay sa mga ito ng iyong pera. Marami sa kanila ang malamang na nag-iisip ng pagbabayad sa kahihiyan na kanilang naranasan ngayon ng 1,000 beses. Alam ni Harvey ang lahat ng mabuti kung paano kumilos ang pamilyang Yates. Masamang sapat na hindi sila nagpapaubaya at hindi nagmamalasakit sa pamilya. Pinakamahalaga, sila ay isang pamilya ng mga wolves. Gusto nilang kumagat kahit na nakatulong sa kanila si Mandy. Sa pakikinig sa mga salita ni Harvey, si Mandy ay nakakuha ng malalim na hininga at nabawi ang kanyang pagkasira. Siya ay tumalikod mula sa Yates, naghahanda na umalis kasama si Harvey. Nang makita ng Yates ang kilos ni Mandy na ganap na kumbinsido ni Harvey, lumaki sila. "Harvey, ano ang sinasabi mo? Nawawalan ka ng magandang gawa ng Yates family dito." Tumalon si Finn at agad na hinawakan ang kwelyo ni Harvey, na sumisigaw sa kay Harvey. Sampal. Si Harvey ay sinampal si Finn, na pinipilit ni Finn na kumuha ng ilang hakbang. Ang mukha ni Harvey ay malamig bilang yelo. Siya ay handa na umalis nang hindi nagsasabi ng isa pang salita. Sinasaklaw ni Finn ang kanyang pisngi, ang kanyang mukha na may isang kakilakilabot na pagpapahayag. Pagkatapos ng isang maikling segundo, pinalabas niya ang isang nakakalokong tawa. "Ikaw ay tunay na mapagmataas, hindi ba, Harvey? Maglakas loob ka ba sa akin? Dahil ikaw ay mapagmamalaki, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Alam mo ba kung paano nakuha ni Mandy na maging CEO ng Regency Enterprise? Alam mo ba iyan?" Ang lahat ng mga Yates ay nakatingin sa kay Harvey sa pagkalipol. Para mangyari iyan, kailangan niyang gawin ka, isang live-in-law, isang taong pinandeho. Tinutukoy ni Finn si Harvey, tumawa sa kulubot na hitsura. "Ang kutong tulad mo ay hindi alam ang tungkol dito, tama? Paano nakuha ni Mandy ang Regency Enterprise at maging bagong may-ari nito? Sa palagay mo ba ito ay lahat dahil sa kanyang mga kakayahan? Hindi. Ikaw ay patay na mali. Ito ay dahil ginawa niya sa iyo ang isang pagtataksil. Ikaw ay isang hanggal sa simula pa. Alam ng lahat na, hindi mo lang ginawa. Sa palagay mo gusto naming pabalikan si Mandy mula sa pamilya dahil sa pera. Ikaw ay mali. Iniisip lang namin na siya ay isang kahihiyan upang panatilihin sa palibot. Sinira niya ang imahe ng Yates family. Alam ba ng iyong mga magulang na binibenta mo ang iyong katawan sa labas araw-araw?" Sa ilalim ng pangunguna ni Finn, ang mga Yates ay tumayo at nagsimulang mang-insulto kay Mandy. Nasurf na sila sa bawat isa, gayunpaman. Hindi na sila maaaring mag-alaga ng mas kaunti. Pagkatapos na mainsulto at paninirang puri ng kanyang tinatawag na pamilya,
Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Mandy. Nagsimula siyang manginig ng bahagya, halos bumagsak sa lupa. Kailan siya kailanman na insulto sa isang paraan. Ang mga hindi mapigil ang luha ay nahulog sa kanyang mukha. Si Finn ay tumawa. Ikaw ay umiiyak. Ano ang ikinahihiya mo? Kung manggahas kang gumawa ng isang bagay na walang kahihiyan tulad nito, syempre sasabihin namin ito ng malakas. Ikaw ay walang kahihiyan. Nadama ni Finn ang pag-aayos pagkatapos ng pagsasabi sa lahat ng iyon. Pagkatapos ay kinunan niya ang isang mapaghamong liwanag na nakasisilaw sa kay Harvey. Ano ang magagawa ng isang live-in na lalaki na ginagawa mo sa akin? Ngunit sa susunod na sandali, pumunta si Harvey sa harap niya at inilunsad ang isang sipa sa kanya. Bang! Ang tinatawag na kampyon ng pulisya na si Finn ay hindi kahit na may pagkakataon na tumugon. Ang sipa ni Harvey ay agad na pinadala si Finn sa paglipad. Si Finn ay hamampas sa isang poste ng telepono at umagos ang dugo sa kanyang mukha. Ngunit bago pa siya makatayo, si Harvey ay lumakad na at tinapakan ang kanyang ulo, pagkatapos ay idiniin ang kanyang ulo laban sa lupa. Si Harvey ay gumamit ng maraming lakas. Siya ay walang awa. Ang lahat ng mga butas ni Finn ay nagsimulang magdugo. Ang mga naliligalig na hiyaw ay umalingaw-ngaw mula sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga ugat ay parang mapuputol na parang siya ay isang namamatay na isda. Naturally, si Harvey ay nakakatakot. Wala siyang intensyon na magpakita ng awa sa mga taong umalipusta sa kanyang asawa. Ang mga Yates ay bumalik sa kanilang mga pandama. Pagkatapos, may isang taong sumigaw, "Kung paano mo hinawakan ang isa sa amin, nakatira ka sa isang anak na lalaki-in-law. Awatin niyo siya." Ang mga Yates ay agad na nagmamadali. Ngunit ito ay walang saysay. Ipinadala ni Harvey ang lahat na lumilipad sa isang sipa para sa bawat isa sa kanila. Sila ay nakarating sa lupa at tinatrito ang kanilang mga dibdib, habang ang lahat ay samuka ng dugo. Mandy, sabihin sa kanya na huminto. Iyan ang iyong pinsan dito mismo. Ang iyong pinsan ay mamamatay. Nagulat si Lola Yates. Siya agad na lumuhad sa harap ni Mandy at nagsimula sa paggapang. Si Mandy ay bumalik sa kanyang mga pandama. Ang isang tao ay malapit ng mapatay sa publiko. Kung nangyari iyon, itatapon si Harvey sa likod ng mga rehas. Nang walang pangalawang pag-iisip, agad na iniamo ni Mandy si Harvey at hinayla siya. "Darling, huwag maging masyadong padalos-dalos." Sa pagkagambala ni Mandy, sa wakas ay inilipat ni Harvey ang kanyang mga paa. Namimilipid si Finn habang nakahandusay siya tulad ng nasugatan na tuta, na parang siya ay may hawak sa isang stream ng pagsagap ng buhay. Nang siya ay malayo mula saan man na maabot siya ng mga paa ni Harvey, ang kanyang katawan ay kumibot at siya ay agad na nahimatay. Magmadali, dalhin ang taong ito sa isang ospital. Ang pamilyang Yates ay natisod. Si Keith ay nasa ospital pa rin. Opisyal ng pamahalaan si Finn na may pinakamataas na ranggo sa buong pamilya. Ang pamilya Yates ay hindi mawawala sa kanya. Nais nilang sabihin ang isang bagay na walang awa bago sila umalis, ngunit pagkatapos makita ang malamig at nakakasuklam-suklam na si Harvey, hindi nila makontrol ang kanilang mga katawan. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang baliw na iyon. Siya ay baliw. Ang mga Yates ay nagligtas sa kanilang buhay. Hindi nila aaksayahin ang kanilang buhay para sa ibang tao. Tinatrito nila silang lahat ng mga mukha at umalis, nagdadala kay Finn habang ginawa nila ito. Nang sila ay lubos na makalayo, si Lola Yates ay sumasaklaw sa galit, "Masuwen. Ang buhay na manugang na ito ay may napakamasuwen. Maghintay lang. Lamang maghintay ka. Kapag ang aming pamilya ay talagang tumaas muli, tiyakin ko na durugan ang buhay ng live-in-in-law na si Harvey at mamatay. Oo, kukunin ko siya na tadteren na parang karne. Kukunin ko siyang magbayad para sa ginawa niya ngayon. Hindi pa huli na mag-isip tayo." Ang pamilyang Yates ay nagpatakbo ng kanilang mga bibig ng walang awa. Isang kahihiyan na ito ay masyadong malayo para sa kahit sino upang marinig ang mga ito. Sa kabilang panig, si Harvey ay kinuha ni Mandy at umalis. Maraming mga bagay na kailangan nila upang agad na alagaan sa loob ng Regency Enterprise.
Sa kasamaang palad, ang hitsura ng Yates family ay apektado ang mood ni Mandy. Kaya, ang lahat ay kailangang itulak pabalik sa susunod na araw. Ang pagpapahayag ni Harvey ay malamig bilang yelo. Sa kanyang mga mata, natapos na ang pamilyang Yates. Nang bumisita siya sa kanila, ilibing sila sa ilalim ng alabok ng kasaysayan. Kasabay nito, sa tirahan ng Yates, si Finn ay nakahiga sa kama, ang kanyang mukha ay kumikibot sa bawat sandali. Ang kanyang ekspresyon ay kakilakilabot. Ang natitirang bahagi ng mga Yates ay nakaupo sa tabi niya. Ang kanilang mga mukha ay kumikibot pati na rin. Naipadala na si Finn sa ospital bago. Gayunpaman, ang pamilya ay walang solong dolyar upang manatili doon. Dahil dito, hindi nila kayang bayaran ang pagpapagamot ni Finn. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay maaaring bumalik sa bahay sa huli. Tiningnan nila si Finn na nagdusa ng mabibigat na pinsala, at pagkatapos ang sakuna na ginawa sa kanya. Ang kalungkutan ay nag-udyok sa kanilang mga puso. Inaasahan pa rin nila na ang head coach ay darating na ng 3 araw mamaya. Ngunit sa kanilang kasalukuyang mga pangyayari, maaari ba silang magtatagal? Wala silang pera para sa pagkain. Dahil sa kanilang paglulunsad dati ang Silver Nimbus Enterprise, ang lahat ng natitirang koneksyon ay pamilyar na ang lahat ng mga relasyon sa kanila. Ang mga daga ay umalis sa isang lumulubog na barko, pagkatapos ng lahat. Ang pamilyang Yates ngayon ay naunawaan ang tunay na katad ng kalikasan ng tao. Ang isang makapangyarihang tao na nawala ang lahat ng kapangyarihan ay mas masahol pa kaysa sa isang karaniwang katutubo. Ngunit kahit na, ang Yates family ay tumanggi pa ring magsisi. Ipinahayag pa rin nila na wala silang mali, at si Mandy ay lubos na walang kahihiyan. Ang gabi ay tahimik. Kinabukasan, maaga sa umaga, ang mga Yates na nanatiling gising sa buong gabi ay hindi naiiba kaysa sa paglalakad ng patay. Nakakuha na si Finn ng mas maraming hangin habang tumatagal ng mas kaunti. Kung hindi siya ipinadala sa isang ospital sa lalong madaling panahon, hindi siya maliligtas. Gayunpaman, ang mga Yates ay walang emosyon. Wala silang mga damdamin at may mga mababaw na emosyon lamang, kaya bakit dapat nilang alagaan ang isang namamatay na si Finn kapag sila mismo ay malapit ng matapos? Pagkatapos, ang ilang mga kotse ng Maybach na nagdadala ng mga plaka ng lisensya sa ibang bansa na nakapark sa labas ng tirahan ng Yates. Ang mga Yates ay lahat walang malay na tumingin sa direksyon ng pinto, na walang tunog sa lahat. Ang mga taong iyon ay maaaring dumating upang mangolekta ng utang, ngunit ang pamilyang Yates ay hindi mahalaga. Sila ay walang kabuluhan, at hindi na sila maaaring maglabas ng sapat na pondo para sa tubo ng head coach. Ang mga patay na baboy ay hindi na natatakot sa tubig na kumukulo, gaya ng madalas na sinasabi. Ang isang grupo ng mga tao sa mga nababagay ay pumasok sa bahay. Si Lola Yates ay walang malay na tumingin sa direksyon sa kanyang nangangitim na mata. Ang mga lalaking ito ay pamilyar, ngunit hindi niya matindaan kung saan niya nakilala sila. Ang isang prestihiyosong nakatatanda na nasa katanghaliang gulang na tao ay humantong sa grupo. Dahil sa kanyang banyagang hitsura, ito ay mukhang parang halo-halong lahi. Sinusuri niya ang patay at madilim na Yates, at namumula. Kayo ang Yates ng Buckwood. Ang lahat ba ay nakuha mo? Hindi ba sinabi ng mga tao na mayroon kang isang third in command ng Southlight? Bakit kayo kumikilos sa ganitong paraan? Pinapahiya niyo ang dignidad ng buong Yates family mula sa Amerika. Ano ang sinabi mo? Ang Yates family ay natigilan. Naisip ni Lola Yates ang isang posibilidad. Pagkatapos ay tumayo siya, nanginginig ang lahat habang nasa kagalang-galang na mga sir, sino ka? Saan ka nanggaling? Sumagot ang lalaki, ako si Norton Yates mula sa Yates Family of America. Ang Yates family mula sa Amerika. Si Lola Yates ay natigilan. Di nagtagal, siya ay napuno sa buhay. Naalala ko ngayon. Sinabi ng huli kong asawa na mahabang panahon, ang kanyang tiyuhin ay nagpunta sa Amerika upang palawakin ang pamilya. Naging mahusay para sa kanya, at nagkaroon siya ng $1 bilyong na nagkakahalaga ng mga asset sa Amerika. Isa ka ba sa kanyang mga inapo?
Narinig ng iba pang mga Yates kung ano ang sinabi ni Lola Yates. Ang kalahating patay na pamilya ay tumayo, ngayon ay lubos na motivated, at pagkatapos ay yumuko ng may paggalang. Ang Yates family mula sa Amerika, narinig na nila ang lahat ng pangalan dati. Sa mga mata ng cinephilic na ito, ang mga taong ito mula sa Amerika ay katulad ng mga prinsipe at ang maharlika. Para sa pamilyang Yates mula sa Amerika upang dumating sa lahat ng mga paraan dito ay hindi masyadong naiiba mula sa mga pribadong pagbisita ng mga hari sa panahon ng sinaunang mga panahon. Kung ano ang nangyari dito? Tinanong ni Norton, nagtataka. Ang Yates family mula sa Amerika ay walang interes sa kahit na pamilyang Yates mula sa Buckwood. Ngunit dahil sa insidente ng pangangalaga sa Morgan Financial, nadama nila na makakahanap sila ng tagapagsalita para sa kanila sa Buckwood. Sa sandaling iyon, nadama ni Lola Yates na nakatagpo siya ng Diyos. Agad niyang sinabi sa kay Norton ang lahat, habang siya din ang nagpapainit sa katotohanan. Mula sa kanyang mga salita, si Mandy ay isang maliit na paso na nagbebenta ng kanyang katawan upang tumaas sa mga ranggo. Dahil sa kay Mandy, ang pamilyang Yates ay nagdusa ng mabigat na pagkalugi. Kung hindi ito para sa kanya, ang mga Yates ay nabuhay na bilang ang pinakamataas na pamilya sa lahat ng Southlight sa puntong ito. Si Norton ay hindi pinutol ang pakikinig sa pagsasalaysay ni Lola Yates. Dumi, hindi ako makapaniwala sa isang babaeng ginawa ito sa inyo. Itinapon mo ang reputasyon ng pamilya Yates mula sa Amerika sa labas ng bintana. Ang Yates family mula sa Amerika ay hahawakan ng bagay na ito. Talaga, si Lola Yates at ang iba ay lubos na nagulat. Ang pamilya ba mula sa Amerika ay talagang namumuno sa buong sitwasyon. Ito ay tulad ng mahusay na balita. Nangangahulugan ito na ang pamilyang Yates ay nakapagpapatibay pa rin sa kayamanan at kaluwalhatian. Ngunit, unang bagay sa una. Ang Yates family mula sa Amerika ay nandito upang buksan ang negosyo at palawakin ang aming merkado. Ang Buckwood ay ang aming unang tinigilan. Mula ngayon, ikaw ang Yates ng Buckwood ay ang tagapagsalita ng American Yates. Kung maaari kang gumawa ng negosyo para sa amin, hindi namin gagamutan ka ng mahirap. Si Norton ay nag-iwas sa kanyang kamay habang nagsalita siya. Kaagad, kinuha ng isang tao si Finn, na nasa kamatayan na niya, at dinala sa isang ospital. Ang mga salita ni Norton ay nagulat sa pamilyang Yates. Nagkaroon pa rin ng liwanag sa dulo ng lagusan. Naisip nila na ang pamilya ay natapos na, at sila ay patay na para sa sigurado. Ngunit sa mismong ito ng napakahalagang sandali, bumalik ang mga Yates mula sa Amerika. Kung sila ay makasanib sa mga Yates mula sa Amerika, ito ay magiging isang bagay lamang ng ilang minuto bago sila makabangon muli. Kung sila ay lubos na makakuha ng suporta ng American Yates, ang Yates ng Buckwood ay maaaring kahit na magkaroon ng pagkakataon upang e-back up ang mga alon. Si Lola Yates ay nakapagpapalabas ng masyadong marami sa puntong ito. Tinanong si Norton, makatitiyak ka, madali para sa amin na ayusin ang isang maliit na bagay na tulad nito. Gawin ang iyong mga trabaho ng mabuti, at gagamitin namin kayo ng maayos. Sumagot si Norton. Naisip niya na kailangan niyang mag-ehersisyo ng maraming kapangyarihan upang gawin ang mga Yates ng Buckwood sa kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na magiging madali ito. Sa pamilyang ito bilang isang gwardya, nagkaroon na siya ng maraming iba pang mga base kumpara sa iba pang mga grupong pampinansyal at mga awtoridad sa ibang bansa. Upang magawa sa Buckwood na nagmamadali, ito ay kapaki-pakinabang para sa kanya. Tulad ng sa maliit na utang ng Yates ng Buckwood ay wala sa mga Yates ng Amerika. Sa hinaharap, ang Yates ng Amerika ay gagamitin ang mga Yates ng Buckwood upang kumita ng bilyon-bilyon, o marahil kahit trilyong dolyar. Kabanata 1185. Totoong-totoo na mahusay. Kinuha niya ang lahat ng mga pondo na siya ay dumating sa Buckwood. Sa ilalim ng isang araw, ang Silver Nimbus Enterprise na crisis ay ganap na nalutas. Kasabay nito, inilipat niya ang isang malaking halaga ng pera sa account ng kumpanya. Nais niyang umasa sa kumpanya upang magpatuloy sa kanyang susunod na hakbang upang lusubin ang merkado ng Buckwood.
Mayroon ding iba pang mga pinansyal na grupo na sumusuporta sa Yates ng Amerika mula sa likod ng mga eksena. Sila ay dumating sa Buckwood pati na rin, na kumakatawan sa mga interes ng Amerika. Habang ang mga Yates ng Buckwood na mas mababa ang alam tungkol sa mga ito, wala sa kanila ang anumang kahulugan ng kahihiyan at katarungan, pabayaan mag-isa ang patriotismo. Ang tanging bagay na inaalagaan nila ay ang pera at mga benepisyo na maaari nilang anihin. Sa sapat na pera at suporta, hindi na nila kailangan si Mandy sa isang mata. Samantala, sa Hall of the Yates Ancestral Residence, si Norton ay nakahawak sa ilang red wine habang nakinig siya kay Lola Yates na nagrereklamo tungkol kay Mandy. Ibig mong sabihin na ang iyong pamilya ay nakuha sa puntong ito dahil sa maliit na babae na iyon. Tinanong ni Norton, na nagtataka. Ang inyong pamilya ay lumubog sa mababa dahil lang sa isang babae. Si Lola Yates ay napasinghap. Nabigo kaming turuan ang aming mga anak ng maayos. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay naging tulad nito. Buntong hininga. Ang reputasyon ng Yates family ay tinapakan ni Mandy. At wala si Keith ang third in command ng Southlight. Sa kanya sa paligid, dapat mong makitungo kay Mandy ng madali, tama. Hiniling muli ni Norton, ang kanyang pagsang-ayon. Hindi siya maaaring maniwala kung ano ang kanyang nadinig kay Lola Yates na sumagot, Mr. Norton, ito ay kung saan hindi mo maintindihan. Ang aking anak na si Keith ay na-hospital pa rin sa isang militar na ospital. Hindi pa siya pinalalabas. Ang maliit na babae si Mandy na ang aming pamilya ay nawala ang aming leader at nagpa siya na e-target kami. Ngayon na siya ang tagapangulo at CEO ng Regency Enterprise, walang literal na hindi niya magagawa. Ha, iyan ay isang maliit na kumpanya, si Norton ay tumawa ng casual. Makatitiyak ka, dahil sinabi ko na tatayo ako para sa iyo, siguradong malulutas ko ang problemang ito para sa pamilya. Bukod, ang aking tiyuhin, na ang mga Yates ang ikatlong master ng Amerika, ay malapit nang dumating sa Buckwood. Hindi niya gusto ang mga bagay na walang kabuluhan na bagay tulad nito. Sa makatuwid, tiyak na hindi namin dapat ipaalam sa kanya ang tungkol dito at itapon ang kanyang kalooban. Tiyak na totoong pinagmumula ni Norton ang tungkol sa kanyang tiyuhin. Ano, ibig mong sabihin si Master Yates, sino ang tagapangulo ng Texas dati? Iyon ay isang tao na may isang malaking impluwensya, kahit na internationally. Ito ay magiging regalo ng Diyos para lamang sa kanya na makarating dito. Si Lola Yates ay nagalak. Ang Amerika ay may 4 na pangunahing mga numero, at ang bawat isa sa kanila ay may malaking papel. Si Master Yates ay sinabi na nirerango na sa huling 4. Kahit na siya ay nirerango sa Amerika, ang kanyang impluwensya sa labas ng Amerika ay lampas pa rin sa imahinasyon. Sinabi na medyo maraming politiko mula sa Texas ang gustong magpaturo sa kanya. Ito ay sapat upang patunayan kung gaano nais na master si Yates. Nakikita kung paano nais ng Yates ng Buckwood na palayain siya, nalulugod si Norton. Sa mga mata ng mga Yates ng Amerika, ang Yates ng Buckwood ay mga tagapaglingkod lamang. Ang mga tagapaglingkod ay dapat lumitaw tulad ng mga tagapaglingkod. Kaya, si Norton ay lubos na kontento sa saloobin ng pamilya. Siya ay tumukod sa mesa at sinabi na may mahusay na interes, dahil ang bagay na ito ay nalutas, pagkatapos ay pupunta ako at matugunan si CEO Zimmer bukas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.